Hey mga bro, sa paparating na Commissioner's Cup 2025, ito na nga si Benny Boatwright Jr. ay babalik na rin talaga mga kabrods. Hindi sa mga reports and rumors, ibabalik na nga ng SMB dahil nga sa Grand Slam bid na gustong gawin ng SMB na inunan na nila nung All Filipino Cup na tinalong TNT. Tapos after nyan, Governors then Commissioner's Cup na tayo mga kabrods dito kay Benny Boatwright Jr. Ito kasi yung nagpa-champion lang din naman sa SMB taong 2023 to 2024 season ng PBA Commissioner's Cup. So, bakit pa ba sila maghahanap ng iba kung si Benny Boatwright lang din naman ang isa sa mga prime ngayon, peak ng prime niya ngayon, at ito ay kasalukuyan naglalaro sa Shanxi Lungs. Yes mga kabrod, sa CBA sa China. Pero wala rin tayong mga reports and rumors na na-renew na ito ngayong 2025. So, basically, ito ay pwedeng kunin ng SMB mga kabrod. So ito pong si Benny Boatwright Jr. isa rin naman talaga ito sa mga magiting na import ng SMB. Sa height niyang 6'10" and dami na niyang napatunayan dito sa PBA kahit hindi man siya tinanghal na PBA Best Import of the Conference noong 2023 to 2024. Pinag-champion naman niya ang San Miguel Bear. So may mga reports and rumors nga rin tayo nung Commissioner's Cup last year rin mga kabrods na ito talaga yung hinihintay ng SMB. Kaso may mga reports din na ito pong si Benny Boatwright ay hindi na nga sumasagot sa mga tawag, mga reach out ng SMB sa kanya. So ano kayang problema, no? Bakit kaya hindi niya tinatanggap yung offer ulit ng SMB knowing nakaka-champion lang niya nung time na yun? So mga kabrods, may mga ilang reports din tayo na busy rin ito sa mga ibang negotiations sa ibang bansa at nagkanda gulo-gulo yung kontrata nito. Pero ito, sa ngayon, wala rin namang kontrata ngayon si Benny Boatwright kung alam nyo lang din mga kabrods. And correct me if I'm wrong, pwede nang kunin ito ng SMB. Dahil alam din naman natin, medyo malayo-layo pa ang date ng Commissioner's Cup. Pero ito na, gusto nang unahan ito ng SMB na kunin agad. Ito pong si Benny Boatwright, baka kasi makuha pa ng iba. Siyempre mga kabrods, may pinag-iisipan din naman ng SMB kung Makolo nga or Boatwright ang kukunin nila. Kaso ito kasing si Benny Boatwright, 29 years old lang mga kabrods, tapos pick na pick pa ng prime niya ngayon. And yung rotation na ginamit din sa kanya, fresh na fresh pa. Ito mga kabrods para kay Benny Boatwright. So syempre, ang dami na namang mga imports na magsisilabasan ng malalakas, mga former NBA player na naman ang kukunin ng mga ibang bigating teams sa Commissioner's Cup. Pero kay Benny Boatwright, wala rin silang sagot dito mga kabrods. Kahit hindi man ito nag-NBA, napapa-champion naman niya ang SMB. Kaya ang SMB talaga ang pumipilit sa agent nito ni Benny Boatwright. Grabe rin kasi ang performance nito. Sa height niyang 6'10", kaya na itong pumukol ng tres, kayang magdala ng bola, grabe rin kung maglaro sa ilalim, grabe rin kung dumepensa. Napaka-athletic mga kabrods and kayang buhatin ang isang koponan. Sino ba namang hindi makakagusto dito sa import na ito na talagang isa sa mga may napatunayan na rin sa PBA. And syempre, sila rin din naman ang malakas na beermen nung time na yan, nung nandyan si Benny Boatwright Jr. Buti nga ang SMB nakapag-champion ngayong All Filipino Cup. Ito na yung pinaka-start ng Grand Slam bid nila. Uunahan na nila yung Governors Cup din Commissioner's Cup na tayo mga kabrods. Kaya ito, gusto na nilang kunin ng mas maaga si Benny Boatwright para nga hindi na magkanda gulo-gulo yung negotiation at kontrata na yun. And kasi ang sakit ng SMB, kung sino-sino na namang import yung kukunin nila, tapos bigla nilang kukunin si Benny Boatwright, syempre magtatampo rin ito pang import na ito kung ganun. Kaya stick to one lang mga kabrods. Sa pa-championan niyang SMB, mas lalo na ngayon dahil ang SMB nga nakapag-champion kahit walang import. Paano pa ngayong mga import conference na natin? Kaya komento mo lang. Open mo dito mga brods, Boatwright is back to SMB. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Ito nga pong si Ian Sanggalang. Yes mga kabrods, kahit alam natin na head coach na nila dyan sa Magnolia Hotshots, ito pong si Coach L.A. Tenorio. Ito nga si Sanggalang, ito yung isa sa mga parang gustong lutuin ni Boss Al Francis Chua din sa mga reports natin. And bubulungan daw ito pong si Coach Tenorio na mailipat si Sanggalang sa Barangay Nebra San Miguel. Dahil ayon din sa mga reports and rumors, gusto rin ni Coach Tenorio
na kumuha ng bata-batang big man sa paparating na rookie draft 2025. So ito pong si Sanggalang ay masasapawan dahil malakas nga na rookie daw ang kukunin ng Magnolia doon, kaya ito ay maililipat naman sa Barangay Nebra San Miguel. Pero may ibibigay din naman yung isang koponan na kasama sa 3-team trade na yon ay big man din ang makukuha ng Hot Shots. Kumbaga, dalawang big man ang makukuha ng Hot Shots at si Sanggalang naman ay mapupunta ng Ginebra. So alam din naman natin yan din talaga kasi ang weakness ng Ginebra ngayon. Yes, big man position. Yung pagkatalo nga nila sa San Miguel Beermen sa semifinals last season, yun talagang isa sa mga dahilan kung bakit ito ng Ginebra ay todo hanap na ng mga bigs. Yes, dahil wala kasi silang sagot kay Junmar Fajardo, si Japet Aguilar. Kinakain lang ni Junmar, maski nga si Kelly Williams sa TNT, wala silang sagot kay Abay. Kailangan talaga ng mabigat and physical na player katulad na lang ni Ian Sanggalang. Si Ian Sanggalang kasi, grabe rin kung maglaro ito sa ilalim. Mas tumigas lalo ito pong si Ian. Naging veterano, gumanda yung footwork, talagang sasakit yung katawan mo pag nakaharap mo ito sa ilalim. Ang ganda rin ng depensa at bumigat-bigat rin. Yes, naging maskulado na rin ito pong si Ian Sanggalang. Hindi rin naman niya pinapabayaan yung kanyang body dahil laging ready ito, laging in shape ito kada season. Ito pong si Ian Sanggalang, kaya nga ang lakas ng ilalim ng Hot Shots, 'di ba? Dahil sa kanya. So hindi lang naman si Ian Sanggalang ang isa sa mga gustong kunin din ng Ginebra dahil ito nga ring si Sistan ay balak na ring ibalik ng Ginebra. Yes, mga kabrozel, balibalita na itong Terra Firma Jeep na alam din naman natin na bibilin na sana ito ng Zamboanga Valientes, kaso nagkanda problema sila sa negotiation. Kaya as of now, nasa Jeep pa rin ito pong si C-Stand ay dito na gagawa ng maayos sa trade ang Ginebra. Alam naman natin na ilang beses na nating na-report ito na ito pong si C-Stand ay babalik na ba talaga ng Ginebra? Yan ang mga tanong. Yes, mga kabrozel, ito pong si Stone Hardinger, huwag kayo mag-alala sa lahat mga barangay Ginebra fans dahil ito pong Gin Kings ay inaayos na rin nila ito. Kaysa naman daw matengga ito pong si Stone Hardinger at ayaw rin naman niya talaga maglaro sa Terra Firma Jeep, diba mga kabrods? Obvious naman, nagre-retire na rin ito. Pero itong si C-Stand kaya pa rin naman na itong makipagsabayan sa ilalim. Nakapag-champion sa Ginebra, alam ng sistema ni Coach Tim Con, one of the best big man na natanggap din ito ng Ginebra dati. And yes, elite scorer din naman ito sa ilalim. Siya nga yung best scorer ng Ginebra bago ito na trade sa Terra Firma Jeep, diba? Kaya nang hinayang sila nung nakuha nila si Isaac Gona dahil hindi naman na yun gumagawa, tas injury prone pa. Kaya ito pong si C-Stand, mga kabrods, syempre madali na lang itong kunin ng Ginebra. Onting tiis na lang, mga kabrods, magiging official nang babalik ito pong si Stone Hardinger sa Barangay Nebra San Miguel. Lalong-lalo na, import conference na tayo next season. Kaya kung mga brods, komento mo lang yan Ian Sanggalang plus Christian Stone Hardinger, grabe, lakas na lalo ng Ginebra big man department na ito. Kaya komento mo lang po yung mga dito, mga brods, at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood, mga brods. This is Kings Basketball. Yun lang, I'm out.